Hello, magandang hapon sa inyong lahat, no? Medyo bago yung setup ko ngayon kasi iPhone yung gamit kong camera, no? So maraming nag-aano sa akin, maraming nagre-request sa akin ng topic na to kasi nga nasabi ko before na kaibigan ko si Sir Jerry Santos. Yung gumagawa ng yung gumawa ng mga artista na estatwa na nakakatakot. Yung sa Star City. Ngayon, kilala niya ako, pero hindi niya ako kilala as Bungo. Kung whatever mapanood niya man to, no? Basta Sir Jerry Santos, kaibigan mo ko. Anyway, maraming nagre-request sa akin na reaction ko daw yung sinabi ni Yexel regarding dun sa, regarding dun sa sinabi ni Yexel kay Sir Jerry Santos. So, babasahin natin na. Nandito kasi yung monitor ko eh. Kaya yuko ako na yuko ha. Kasi dati 'di ba, nakaganyan na dito yung monitor tas ngayon. Tas ito yung sabi ni ni Yexel, sabing gano'n dito, ubod ng kapal. Yexel may pahayag patungkol sa isang artist, nag-trending na Startista Gallery. Yung artist daw, artist ng nag-trending. Yexel may pahayag patungkol sa artist ng trending na Startista Gallery. Yung sa Star City. Sabi gano'n. Hindi ako pala imik na tao at lalo negativity, pero paisa lang din dito. Sa ToyCon, para sa kaalaman ng lahat, si Jerry Santos, aka Jerry Life Size, na gumagawa ngayon ng Artista Gallery na pinagtatawanan ng karamihan ngayon. Yung tao na yan ang isa sa pinakakupal na nakilala ko way back 2000. Kliyente ko lang yan yan, isang nagtitinda ng peking DVD na ubod ng kulit at barat na customer na bumibili sa akin ng life size pa isa-isa. Sisiraan ang presyo para makabili sa akin at mabarat niya ng mas mura. Yung tinutukoy niya siguro DVD, accurate ito eh. Nagtitinda kasi si Sir Jerry before ng DVD copy ng WWF, yung mga wrestling nung araw. Sa Isitan yun. Isa ako sa mga suki niya dati. Kasi nung attitude era yata ng wrestling noon, parang ang hirap kasing maka kuha ng view sa wrestling. Hindi ko alam kung tumamlay yung wrestling sa Pilipinas noon. Meron naman sa cable, kaya lang kahit nasa Star Sports siya dati, huling-huli siya sa ilang months pa bago mai-air dito sa sa Pilipinas. So marami akong mga pay-per-view na na DVD. Doon ako bumibili kay Sir Jerry dati. Yung King of the Ring 98. Hindi ko na naabutan yun pero classic kasi yung King of the Ring 98 eh. So sabi dito, para mabili daw sa kanya at mabarat niya ng mas mura. In the end, lahat ng binili sa akin ni-recast at kinopya. Nagtayo ng sarili shop at namirata ng mga tao. Well, yung pagre-recast, no, I think may gray area dun eh. Pag ni-recast mo, parang copyright yun. Pero yung ibang kasi ni Sir Jerry, sa pagkakaalam ko, may license. Hindi ko alam kung paano niya na work yun, so, ganun pala ginagawa niya. Well, hindi ko naman alam kung ano yung business nila, Meron ding insidente noon na mga nilabas ng mga tao ko noon sa bodega ko ang estatwa o casting ng mga laruan. Madami ito. At binenta sa kanya. Galing sa nakaw na alam niyang sa akin. Nirekas din niya at ginawang negosyo ng gago. Hindi ko alam kung sinadya niyang ipanakaw para pagkakitaan at moldehan. Ito yung ito yung masama. Yung, syempre kahit pa paano magiging biased ako, no? Kasi kaibigan ko si Sir Jerry eh. Pero yung hindi ka alam, hindi ka sigurado bago mo ibintang,
Na para bang sinasabi mo din, hindi ko alam kung sinadya niyang ipanakaw para, yari ka dito, boy. 'Di ba? Mukhang libelous to, men. I don't know kung papatulan ka ni Sir Jerry, 'di ba? Kasi kung magsasalita ka nito, no, galing sa nakaw na alam niya sa akin na nirecast niya at ginawang negosyo. It's either dapat may documentation to or may sinampa ka ng kaso. Pero kung wala, 'di ba? Siguro, 'di ba? Correct me if I'm wrong, nagtatago pa ba ito? Or napakiusapan niya yung mga taong pinagkakautangan niya? Nabigyan siya ng panahon. 'Di ba kasi kung nagtatago pa to, parang nabasa ko mamaya, i-share ko sa inyo yung sasabihin ni ano, no, ni Sir Jerry Santos. Na ipabarangay ko pa yung mga tao na naglabas ng mga estatwa ko sa bodega way back 2000. Okay, may documentation, pero yung sinabi mo na ano, parang sinadya niyang ipanakaw para pagkakitaan. Yari ka dun, min. Di ba? Yun, literal na paninira yun. Ang sama ng loob ko, ipabarangay sila dahil ang tagal nang naglingkod sa akin, pero na-provoke mo. Ano evidence mo na na-provoke ni Sir Jerry? Dahil nabibili mo sa kanila pero hindi ikinaunlad mo na ang pagiging kupal. Pero ngayon, ikinaunlad mo na ang pagiging kupal. Isa ka din sa nag-post na lumipad na kami pa abroad, na para bang tumakas na tinakas na ang pera. Totoo naman, di ba? Anong purpose nyo ba't lumipad kayo sa abroad? De, wait lang. Baka may explanation si Sir Yexel. Di ba pumunta ka naman talaga sa abroad para magtago? De, correct me if I'm wrong, ha? Yun naman talaga yung ginawa niyo, di ba? Dahil hindi niyo na masettle yung sa junket issue nyo. Ngayon, kung halimbawa, hindi ka dapat nandito ka lang sa Pilipinas noon. Di ba? Totoo naman yun eh. Ano naman ang paninira doon? Hindi ka na nga nagpakita. Yung mga complainant mo nga, na kay Rapi Tulfo na eh. Di ba? Sabi mo, biktima ka rin lang. Nagbigay ng apoy para mas lalo ako madiin sa toy community. Imbis na pasalamatan mo ang idea na nasa utak ko at pinakinabangan mo, siniraan mo pa ako. Mga taong walang alam kung anong pagkatao meron ka. Hindi ka na nakontento, pati gawa ni Joel Sartiga, ito si Sir Greg Asilo, kilala ko rin to. Si Sir Greg Asilo. Dennis Tequico at iba pang international artist at iba pang artist, pinagkokopya mo kahit nasa Pinas na at nag-ceasefire na ang recasting sa kapwa Pinoy. Kapwa artist Pinoy, sige ka pa din. Halos kalahati ng gawa mo, galing yan sa akin. Lahat ng interview, bidang-bida na nakabalandra lahat sa likod mo ang estatwang galing sa bodega ko. Naging artist-artisan ka na din sa pagiging kupal mo. Pumirma ka pa sa Voltes 5. Sus ko po. Siya kasi yung gumawa ng mga helmet eh. Yung may V. Doon sa GMA 7. Lahat ng gawa mo, watik. What do you mean, watik? Magkakapera ka lang, sira lahat ng trabaho sa'yo. Yung mga Superman, Batman at Iron Man mo, hindi naging kamuka. Naging mukhang pinsan nila Superman at Iron Man. Ngayon, idadagdag mo ito sa kasikatan na meron ka para mas makilala ka kung sino ka talaga sa toy community. Si Jerry Longhair na kupal na ubod ng kapal ng budhi at mukha at hiya. Ikaw na nakalamang sa tao, ikaw pa may gana mag-post sa akin noon. Oking ina ka. Galit na galit si Yexel eh, no? Pero Sir Yexel, ang dami mo rin kasi atraso eh. Kung halimbawa, no,
patimbangan ng ginawa nyo. Eh wala naman demanda ito eh. 'Di ba? Sinabi mo nagpabarangay, pero yung mga tao mo, ni hindi mo nga alam kung talagang pinanakaw ni Sir Jerry 'yon para ibenta sa kanya. 'Di ba? Yari ka dun, boy. Pero okay lang to na magsalita ka ng ganito kung hindi mabigat yung ano mo, yung problem mo. So ito yun naman yung sinabi ni Sir Jerry, no. Sabi ni Sir Jerry dito, ah sinabi ng isang most wanted fugitive scammer ng Pilipinas na na-scam ko siya. Salamat at ginawa mo kong bagong hero ng sambayan ng Pilipino. Ini-scam ang scammer ng Pilipinas. Hindi kasi, sa totoo lang, pwede ka naman mamuna, ano. Kaya lang mas matindi kasi yung sa user Excel sa usapang scam. 'Di ba? Ang tanong, ano na ba ang update sa kaso yung mga quote unquote tinakasan mo dati? 'Di ba? Quote unquote tinakasan ha. Hindi naman hindi naman namin alam kung ano ang progress niyan. Nakausap mo na ba yung mga yung mga tao? Kasi ang dami nun eh. Billions yun, 'di ba? Yung yung nag-invest. Kaya anong balita doon? 'Di ba? Ito ngayon si Sir Jerry na interview siya. Actually, maganda yung no, maganda yung exposure. Blessing in disguise yung expose yung mga artista figure niya. Oo, merong iba na nagsasabi na pangit nga naman. Gets ko din. Hindi siya perfect, no? Kaya nga sabi ko sana ginawa niya na lang na parang cartoon sana. Kasi kung i-attempt niya yung 1:1 na kulay, lalo na kung hindi wax ang gagamitin. May kamukha naman. Nandun naman yung resemblance. No? Or nasasabi ko lang dahil dahil kaibigan ko Sir Jerry. Pero, sana ang ginawa niya na lang, yung parang caricature, no? Yung mga cute na version. Di ba merong katulad let's say kay Manny Pacquiao, meron siyang mind style na parang cartoonish na na estatwa eh. Dapat ganun lang ginawa niya para hindi obvious na hindi ka mukha. Pero dito sa personal nilang problem, hindi ko alam na may isyung ganun pala. Pero maganda naman ang image nito ni Sir Jerry eh. Silang dalawa ni Ma'am Kaiz Thomas. Asawa niya kasi may brain cancer ito si Ma'am eh. Na asawa ni Sir Jerry eh. Mukhang maganda naman yung image niya. Ilang taon ko ng kaibigan to, wala naman ako narinig eh. Maliban na lang do sa away nila, internal as yung mga gumagawa ng estatwa. 'Di ba? Kaya lang ang problema doon, ang lamang ni Sir Jerry doon, wala siyang demanda. Kung may ginawa sana sa inyo, may demanda sana kayo, mayayaman naman kayo lahat eh. 'Di ba? So itong ginawa ni Excel, nakabuti ba to sa kanya? Hindi rin, mauungkat din yung mauungkat din yung ginawa mo eh. Ni wala ang update doon, tingnan nga natin sa AI. Kung may update dun sa mga inano mo. Tingnan natin ha. Update on Yexel. Yexel Sebastian. Case. Syndicated to men, di ba? Or large scale. Sabi ganun, wala po kaming warrant of arrest. Hindi po kami wanted. Ba't umalis kayo? Hindi, totoo naman yon.
Kasi ganito kadalasan eh. Parang yung kay Don Chiuto, no? Ang sabi niya kasi noon, ah, sabi niya nga wala daw warrant of arrest. Sabi niya. Sabi dito sa headline, ang dami ng pera, oh, no? Grabe. 200 million ba naman eh. Sabi ko dito, wala po kaming warrant of arrest at hindi po kami wanted. Doon sa walang warrant of arrest, totoo yun. Yung hindi kayo wanted, hindi totoo yun. Dahil pinaghahanap nga, kaya nga kayo lumayo, di ba? Kasi ganito ang nangyayari. Parang si Don Chiuto nun, yung investment scheme din yun eh, sa Capiz, sa Rojas Capiz yata. Sinasabi ni Don Chiuto, I don't know if ganito din yung sinasabi ni Sir Yexel dun sa mga victim, no? Kasi sabi ni Don Chiuto nun, sige, magsampa kayo ng kaso lalong hindi nyo makukuha ang pera. Hindi nga magsasampa ng kaso yung mga biktima. Patuloy na aasa at aasa. Hanggang ngayon, wala na. 2020, actually 2021 yun eh, yung nasa topic ko si Don Chiuto dati. Diba? Hanggang ngayon, ilang years na wala nangyari. Kasi wala nagkaso eh. Meron nga kaming si Fiscal Haji. I think fiscal yata siya diyan sa province din eh na tinatalakay din yung kay Don Chiuto. Sabi ni Fiscal Haji kasi hikayatin yung mga biktima ng magkaso kasi kung sino yung una nagkaso, yun ang unang masisettle. Eh, ang panakot ni Don Chiuto sa mga victims niya nun, sige, magkaso kayo, lalong hindi nyo makukuha ang pera nyo, pabalik. Feeling ko, disclaimer ha, baka ganun din ang inano ni Sir Yexel, kaya wala siyang warrant of arrest. Kasi nga naman, pagka ganun yung sinabi mo, no, sige, kaso nyo ko, biktima din ako eh, lalong wala ako ibabayad sa inyo. Kaya ang mangyayari, siguro, no, pahihintayin ng pahihintayin hanggang makaipon. Ang tanong, hanggang kailan mo ma-fulfill yung 200 million na pagkakautang mo, di ba? Yun lang. So, yan lang ang pag-uusapan natin ngayong hapon regarding this issue. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.